Mahal daw po nitong si Lana ang kanyang jowa. Ang kaso nga lang si Lana ay nafo-fall sa kanyang katrabahong si Don. Ay, nako, abala talaga mga trabaho. Resign agad-agad. Kasi ayon daw kay Lana ay sobra niya na-appreciate na itong si Don dahil madalas daw siyang tulungan sa trabaho. Lana, 27 years old mula sa QC. Tanungin na nga natin, kausapin natin. Lana, magandang tanghali sa iyo. Hello po. Oo, Lana, nasaan ka? Nasa trabaho ka ba ngayon? Yes po. Okay, sige, maraming salamat at makakausap ka namin. Gano'n na kayo katagal ng boyfriend mo na si ano nga pangalan ng boyfriend mo, Lana? Si Mark po. Ano no? Mark po. Mark. Oh, basta mga Mark talaga eh. Ay, hindi pala. Iba pala yung Kantsawan lang. Okay, si Mark tapos yan, gano'n na kayo katagal ni Mark? Mga 1 year and 6 months po. Matagal-tagal na rin, ha? Saan ba kayo nagkakilala nitong si Mark? Si Mark po dati ko pong, sorry, nag-e-echo po. Oo nga ba't nag-e-echo? Baka biglang may mag-flash dyan, ha? Ha? Andun ka ba sa pwesto kung saan may nagfa-flash? Po? Ay, wala po. Wala naman. Dibuhos, baka dibuhos. Sige. Ayan. Nakapwesto ka na ng mas maigi, medyo umi-etcho nga. Okay na po ba? Ayan, medyo. Nag-e-echo pa. Nag-e-echo pa rin. Nasaan ka ba? Nandito lang po sa Saan? Anong address? Ay! Saan lugar pala sa opisina? Ba't baka ka umi-echo? Nandito lang. Nasa fire exit? Medyo malapit. Ang misteryosong fire exit. Sige, ayan, naiintindihan ka naman namin, kahit papaano, kahit nagaganyan yung linya natin. Pero sige, 1 year, 6 months na kayo nitong si Mark. Kumusta naman ang relationship ninyo? Baka naman masyadong lumalamya. Hindi naman po. Okay naman. Kung okay naman pala, bakit paano mo nasabi na nahuhulog na ang loob mo dito naman sa bago mong kakilala pa lang na si Don? Paano na sabi mo kasi napapalapit ang loob mo dito sa katrabaho mo na si Don? Yes po. Okay. Sige, kwento. Paano nangyari yon kahit na meron ka ng boyfriend na si Mark? Kasi po, si Don, ayun po, act of service po kasi yung parang love language ko. Etong si Don, hindi naman, parang sa akin lang din po kasi yun na na-attract na ako sa kanya. Hindi naman din malicious yung pinapakita niya sa akin. Parang, yung mga actions niya lang din po sa akin. Tinutulungan niya ako sa mga times. Ganun po. Tapos maasikaso din siya. Talagang tinutulungan ka niya, talagang tutok siya sa'yo. Oo. Hindi ko po masasabi na nag-cheat, gano'n, or like-cheat na ba. Kasi na-attract po talaga po sa mga ginagawa. Pero ganito yan, Lana, ha? Yun lang, wala ka bang doon sa pagkaka-appreciate mo sa kanya, sa pagtulong-tulong sa'yo sa trabaho, syempre naging special na yung pagturing mo sa kanya. Hindi lang, iba kasi yung na-appreciate mo lang yung katrabaho mo, iba yung may kilig na. Sigurado ka bang walang kilig dyan sa nararamdaman mo? Minsan po meron, pero hindi ko po, hindi ko po pinapakita sa kanila. Pero ito gusto ko na maging honest ka sa akin. Kasi pagka ba yung mga pagkakataon, sabi mo madalas na tinutulong-tulungan ka nitong si Don na katrabaho mo. Ibig sabihin, madalas din kayong nagkakapangita
'di ba? Nagkakaharap, nagkakausap. Minsan ba ay nakakalimutan mo dahil sa sobrang saya ng pakiramdam mo na meron kang boyfriend na si Mark at gusto mong, ay, sana si Don na lang, yung napapawish ka na sana siya na lang yung sana jowa ko to. Bait-bait, cute-cute, ang bang-bango. Hindi naman po. Kasi pag nagkakausap po din po kami, hindi po kami nagkakausap mo kanila. Usually, pag mga kasama kami, hindi po kami naiiwan ng kanilang dalawa. Gaano nakatagal nangyayari to? Mga 3 buwan. 3 buwan? 2 to 3 months. Ayan, sino ba sa inyo nauna dyan sa trabaho? Siya ba o ikaw? Siya po. Oh, so ikaw, bago-bago lang. Kaya ka ba inaalalayan? Medyo relatively new ka lang rin dyan sa trabaho mo? Yes po, parang gano'n. Oh, so ibig sabihin ko, pero syempre dahil nga sa hindi naman natin pag-uusapan ito kung hindi naman nagiging special yung pagturing niya. Pero kung sakasakali, ito ang tanong ko sa iyo, Lana. Kung sakali na ikaw ay single at wala talaga si Mark sa eksena, hihilingin mo ba na sana ligawan ako ni Don? Ha? Lana? Yes po. Lana, kung papaano kung ang sitwasyon halimbawa ay wala naman talagang boyfriend ka, single ka, hihilingin mo ba na sana si Don ligawan ako? Ganon. Lana? 50-50 po. Parang ano? May part na gusto ko, may part din po na ayaw. Oh, sige. Yung part na ayaw mo, bakit ayaw mo? Kahit na kung halimbawa lang na single ka at liligawan ka ni Don, bakit? Kasi hindi ko pa naman din po sa pulo-pulo lang. Okay, hindi pa ganun kakilala. And then? Ayun po, hindi ko din po alam kasi kung siyempre yung pinapakita niya po sa office being a professional din. Okay. So, hindi ko po alam sa person. At ano naman yung 50% na gusto mo? Ayun po, kasi matalino. Kasi? Kasi po matalino siya. Magaling po siya magturo. Oo. Alam mo doon sa pagtatanong ko kanina, mas madali mong nasagot itong, meron ka ng ready na sagot? Napansin mo? O, doon sa, kasi doon sa positive. Doon sa negative, parang inisip mo pa ng matagal. Kala ko nga, nasira na naman yung linya natin. Kala ko, naputol na naman tayo Parang inisip mo pa, para lang magkaroon. Ayan, pero dito sa positive, so meron, kahit pa paano, ganyan. Nung kanina sabi mo, hindi naman po ako nag-cheat, talaga na-impress lang ako sa kanya. Pero kung meron ngang kilig, sabi ko nga, hindi na natin para pag-usapan na huhusgahan ka namin na nag-cheat ka na o micro-cheating na ba yan na matatawag yung ginagawa mo dito kay Don. Pero ito bang si Don ay naikikwento mo doon sa boyfriend mo na si Mark? Sa mga itinutulong niya sa'yo. Kasi ganyan tayo Sinishare natin sa karelasyon natin, alam mo ang bait ng office mate ko, inaalalayan niya ako sa ganito, sa ganyan. Lalo na nung sinabi mo, wala namang mali siya Nakwento mo ba yan kay Mark? Yung totoo? Yes po, may isa. Pero edited. Medyo po. Bakit edited? Ano yung mga inaalis mo doon sa kinikwento mo kay Mark? Hindi ko na po kinikwento yung nararamdaman ko sa moment yun. Yan. Kasi nga, kahit itanggi natin na walang mali siya, ay meron. 'Di ba? Ganoon yun Pero ikaw naman, nakikita mo ba ang sarili mo as an attractive person na pwede na magustuhan nitong si Don? Hindi po ako sure sa type niya. Ano no? Hindi po ako sure sa type niya. Oh, hindi pa kayo nagkakakwentuhan about it?
Hindi po. Wala pa doon sa puntong yon. Pero, ito na lang, final na tanong ko sa'yo. Sa tingin mo ba, type mo nga itong si Don? Yung totoo lang yung totoo lang, type mo rin si Don. Yung totoo po, parang lang, para sa akin, paghanga lang talaga. Paghanga? Paghanga. Crush? Yes. Okay, crush lang. Alam mo naman, kahit nung bata pa tayo, tinuturo sa atin ng mga magulang natin. At kahit tayo, nararamdaman na, ay hindi, crush lang yan. Crush ko lang. Doon naman nag-uumpisa yan. Pero, ito bang si Don ay nararamdaman mo na may paghanga rin sa'yo dahil nga sa special treatment na naibibigay niya kahit papano, special attention or assistance. Wag na muna yung attention, yung assistance na lamang sa trabaho. Parang pinitin ko Ha? Talagang matulungin lang din. Matulungin. Lana, yung totoo hindi edited version tong sinasabi mo sa akin ilan ba kayong mga baguhan dyan sa trabaho mo? Madami po kami. Ilan? Pero iba't ibang po kasi, parang iba't ibang department. So, iba't iba din yung nag-a-assist ay nagtuturo sa akin. Yan. Pero ibig sabihin ko, dyan lang sa inyo, ikaw lang ba talaga? One-on-one lamang kayo ni Don na inaasistihan niya? O merong dalawa rin na inaasistihan niya rin naman the same way na tinutulungan ka niya? Meron din po akong kasama. Meron. Pero syempre, 27 years old ka na, Lana. Hindi naman tayo ipinanganak kahapon. Makikita mo ba na medyo mas marami siyang oras na inaalat para tulungan ka kumpara doon sa ilang ba? Isa, dalawa na iba pa na kailangan niya ring alalayan? Kasi po nangyari po sa amin, yung dalawa, minsan po, lumalabas sila, sa field. Ano no? Ako po yung madalas na iwan sa office. So, ako po talaga yung madalas natuturuan na. Okay. Ay, hindi ko po masabi kung... Kumbaga, dyan sa parte nga, wag na natin lagyan ng mali siya. Pero hindi, kung ang mentor ninyo si Don, syempre, wag na muna kayong lumabas. Tuturuan ko rin kayo. Sabay-sabay na kayo dito. Diba? You should be able to read between the lines. Pero ang bottom line dito, gaano mo kamahal si Mark? Sigurado ka bang hindi mo lolokohin itong si Mark? Or kung talaga nafo-fall ka na dito kay Don, mas mainam siguro na pag-isip-isipan mo na rin ano ba ang sitwasyon ninyo ni Mark. Diba? Ayan. Sige, bibigyan ka namin ng pagkakataon na makapagbigay ng mensahe para dito naman kay Don na inamin mo naman, crush mo. Nga lang, crush mo siya, okay, alam mo, ganito lang yan no? Okay lang na magka-crush ka sa mga tao. Na lalo na sa mga celebrity, ganyan. Ako may mga celebrity crush din ako. Meron din akong crush na mga hindi ko kakilala dahil siguro gusto ko lang siya. Pero, ito kasi ay nakakausap mo, nakakasama mo, yan yung delikadong crush. 'Di ba? Tangible nahahawakan mo, nakakausap mo, he's one you can communicate with, 'di ba? Na pwedeng masabi ang mga bagay na hindi dapat masabi. Kaya sana, wag kang mahulog, wag kang madarang doon sa apoy dahil nga merong Mark na naghihintay. Pero sige, just the same, bibigyan kita ng pagkakataon na magbigay ng mensahe para sa crush mo naman na si Mark. Ay, si Don. Sorry. Ang masasabi ko lang po si Don is yung flow kasi naging matulungan sa akin and it helps me a lot sa career ko. Parang parang medyo hindi ko naintindihan na yung message na yun. Lana? Again. Gusto ko lang po mag-thank you sa kanya kasi tinutulungan niya po ko. Kasi nagsisimula pa nga lang po ko. Yun po. Thank you po sa lahat ng tulong.
Yeah. Na-appreciate mo lang ano yung pag-assist niya sa'yo. And you keep it that way, ha? O, samantala, ano naman ang assurance na message ng assurance para kay boyfriend na si Mark? O, eto rin ang pagkakataon mo na, Lana. Hey, Mark. Love, I promise you, ikaw lang and I love you. Yan, Lana. Okay, final message na lang mula sa akin, ano? Kung talagang love mo itong si Mark, okay lang talaga. Natural lang na tayo ay magka-crush. Tayo bilang mga tao, kahit in a relationship na tayo, ay magkaroon ng paghanga. Mula sa ibang tao, outside of our relationship. Pero dito nga ho papasok yung pagtitiwala naman na dapat na dapat ibigay natin sa ating mga sarili, kasi minsan yung sinasabi, ay nagawa ko yun, hindi ko alam na kaya ko palang gawin yung, kaya mag-iingat tayo. You stay faithful, you stay true. Yan sa pinangakuan mo ng pagmamahal mo. At kapag ganitong dumarating yung mga pagkakataon na sa trabaho, o kaya naman sa eskwela, o napapalapit ka na doon sa taong gusto mo, o may gusto mo, hindi naman sa killjoy tayo, kumbaga, pag-isipan natin maigi ang mga susunod nating hakbang. Hindi karuwagan at hindi rin katangahan ang medyo pag-atras. Kung sakasakali at ikaw ay kinikilig na sa ibang tao, kahit na alam mo na ikaw ay in a relationship na. Dahil dyan sa mga crush na yan, dyan sa mga kinikilig ako sa kanya, na mga pakiramdam, nag-uumpisa ang ating malakihang pagkadarang sa apoy ng pag-ibig. Iingatan po natin yan. Huwag tayong mahuhulog dun sa tukso. Alam mo na medyo delikado, baka ma-fall ako sa'yo. Layo ka na. Layo ka na. Bilang respeto naman doon sa karelasyon mo. Or kung ayaw mo nang lumayo, this is it. Talagang mag-ano na tayo dito, no? Mag-dive na tayo. Gusto kita. Feeling ko, nag-cheat na ako sa partner ko. Bitiwan nyo na yung partner ninyo. Bago nyo gawin muna. Bago nyo gawin yung mga, mga gusto nyong gawin sa buhay na hindi nakasama yung boyfriend o yung girlfriend ninyo. Yan na muna ang ating message para dito nga kay Lana.